Mag-a-apply ka ba for a visa soon? Kung oo, malamang nagre-research ka na sa mga dapat mong gawin. Pero in this video, i-share ko naman sa inyo yung mga hindi nyo dapat gawin o yung mga dapat nyong iwasan. Ano-ano yung mga yan? Stay tuned to find out. Hey there, Poor Traveler! Yosh here and welcome to the Poor Traveler channel. Kung bago ka dito or hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to do just that. I-click nyo lang yung subscribe button and pati na rin yung bell icon beside it para lagi kang updated kapag meron tayong new uploads. And kung sa Facebook ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo. Kaya please, like and follow this page. Christmas gift nyo na sa amin yon. So, eto na mga best. The most nerve-wracking part of most international trips ay nangyayari even before mag-start yung trip, and yan yung visa application. Kami nga kahit ilang beses na kami nakapag-apply, siguro dozens na iba-ibang country. US, Japan, Canada, Australia, and iba-ibang Schengen embassies. Kahit ganun, kahit na ang dami na, feeling nyo siguro, confident na kami kapag nag-a-apply. Pero in reality, hindi pa rin talaga. Kinakabahan pa rin kami every time. Pero somehow, alam na namin yung mga hindi namin dapat gawin o yung mga kailangan naming iwasan para mas ma-lessen yung chances na ma-deny yung application namin. And yun yung isi-share ko sa inyo. Number 1, applying too late. Important ang timing pagdating sa visa application kasi hindi ka naman basta-basta pwedeng mag-apply anytime. So, usually, may mga embassies na merong certain period kung kailan ka lang pwede mag-apply. Usually 3 months before the trip. So, depende sa pag-a-applyan nyo na visa. Pero more than being too early, mas dapat nyong problemahin is kung masyado ng late yung pag-a-apply nyo ng visa. Kasi some embassies take a lot longer sa pag-process ng visa. So, merong mga mabibilis. Nagkaroon kami ng trip sa Australia and yung application namin for an Australian visa, may one time na 2 days lang nakuha na namin, approved na agad. So, may mga ganong kabilis. Japan visa usually takes 5 working days. Pero naranasan na namin na 2 days lang din nakuha na namin. Pero usually these days, especially after the pandemic, parang mas common talaga 5 working days. Pero hindi ibig sabihin nun na 5 working days each and every time. Merong mga cases, lalo na kung sobrang dami na nag-a-apply, na mas napapatagal yung pag-process. Mas napapatagal yung paghihintay nyo. So, take that into consideration. Dapat merong enough time para ma-process nila and bigyan nyo ng lead time or ng parang allowance. Hindi pwedeng saktuhan lang. Naranasan na namin before nung nag-apply kami ng Japan visa na tinanggihan na kami ng agency kasi masyado nang soon yung application namin. Wala naman parang one ring to rule them all pagdating sa processing times kasi iba-ibang embassy, iba-iba ng processing times. So, alamin nyo lang yon. Pero to be safe, usually mga 2 months before your trip, for most embassies, 2 months before the trip, safe yon para mag-apply. So, yun. Kami usually, nag-apply kami mga 2 months talaga or 1 month before the trip. Number 2, not paying attention to details, lalo na sa listahan ng mga requirements. Hindi kasi enough yung makumpleto nyo yung mga documents na kailangan. Kasi una, dapat tama din yung mga documents na yon. And merong mga certain mga details na minsan kailangan yung embassy. For example, for your Korean visa, yung certificate of employment, hindi lang siya pwedeng, nagpapatunay, ito yung certificate na nagpapatunay na si Yosh Dimen ay nagtatrabaho sa ganitong company. Hindi lang siya basta ganon. Gusto nilang makita yung mga details like ano yung position, magkano yung salary, gano'n nakatagal sa work, ano ba yung ginagawa talaga or yung job description, ganon. Sa Japan visa naman, ang isa na madalas na tanong sa amin is, kailangan ba talaga na issued within 1 year yung birth certificate? And ang sagot dyan ay oo. Hindi basta birth certificate lang. Dapat issued within 1 year. And dapat issued by PSA or Philippine Statistics Agency? Authority? Ano ba? Statistics Authority. Authority, ayun. Thank you, Vince. Philippine Statistics Authority. Yun. And yun nga, dapat issued siya within the past year. So, makikita kasi yung detalye na yun kung kailan in-issue sa ilalim ng birth certificate.
Isa pang detail pagdating sa birth certificate is tingnan nyo kung late registered kayo. Kasi kapag late registered kayo, merong additional documents. Kailangan nyo ng baptismal certificate and or school record. So, tingnan nyo yung listahan. Kasi baka merong mga certain cases na pasok kayo doon, and kung oo, baka merong additional documents. Yun lang. So, tingnan nyo maigi. For most visa applications, yung papel na pinagpiprintan nyo, tinitingnan din nila yon. Dapat A4 yung size. Except dun sa mga documents na wala ka naman talagang control, na meron talaga silang parang standard na size ng paper. Example, yung bank certificate or bank statement ng ibang bangko, minsan piniprint nila yun sa short bond paper. Minsan yung ITR, i-issue yun sa'yo ng company, minsan nasa legal size. So, wala ka namang magagawa doon. Parang wala siya sa control mo, yun okay lang. Pero yung mga things like application form, itinerary, cover letter kung required, letter of invitation, yung mga ganong klase for iba-ibang klaseng visa, most of the time, dapat A4 size yung paper. Sa experience ko, A4 dapat for Korean visa, Japan visa, Schengen visa, US visa ba, A4? May nakalagay. Si Vince kasi nandito sa tabi ko. Busy siya. Meron siya ibang ginagawa. Ayan. Speaking of Schengen visa, ang isa pang requirement dyan is travel insurance. Pero hindi basta-basta travel insurance lang ha. Merong specific requirements na kailangang ma-meet para tanggapin siya ng embassy. Una, the policy must have minimum coverage of 30,000 euro or equivalent. Pangalawa, it must be honored in all 27 Schengen states. And pangatlo, it must be purchased from an accredited company. And if you're looking for an accredited travel insurance for Schengen visa, then check out AXA Smart Traveler. It received the Gold Award for Travel category sa Reader's Digest 2023. And its elite and classic packages are both Schengen accredited. Ibig sabihin nun, they meet the coverage requirement and valid din siya in all 27 Schengen states. These include benefits in case you meet an accident or need medical aid while on the trip. And hindi basta-basta lang ha, AXA offers the highest emergency medical coverage up to 3.5 million for each sickness or accident sa travel, as well as inconvenience benefits like flight cancellation, flight delay, baggage loss, or loss of travel documents. Hindi naman lahat ng visa ay nagre-require ng travel insurance. Pero, lagi namin itong nire-recommend regardless. For the past several years, we always travel with insurance. May mga pagkakataon na nagkasakit na ako abroad, and meron na rin kaming pagkakataon na nawalan kami ng gamit. And dalawa sa close friends namin nagkaroon na ng medical emergency habang nasa travel. Mind you ha, pareho silang super healthy. Like, no one saw it coming. Wala talaga, gulat na gulat talaga kaming lahat. Pero thankfully, pareho silang insured and pareho silang walang ginastos nung kinailangan nila ng medical attention. Even yung hospitalization and yung treatment, sinagot lahat ng insurance company. They were even provided hospital allowance. The truth is, yung insurance kasi, it's something na hindi natin ina-expect and hindi natin gugustuhin na gagamitin natin. Pero, kung dumating yung pagkakataon na kailanganin natin, you'll be thankful na meron ka nito. So, maganda talaga na prepared ka na lang. Kasi, hindi mo naman alam kung kailan mo siya kakailanganin. And with AXA Smart Traveler, we mean whenever kailanganin. Kasi, assistance is available 24/7, no matter where you are in the world. So, yeah, required or not, kung meron kayong upcoming trip, make sure na insured kayo. Madali na lang naman kumuha ng insurance ngayon. Itong AXA Smart Traveler, makukuha mo ng napakadali online. Just click the link sa description and sa pinned comment or scan nyo lang yung QR code na to. Mistake number 3, wrong visa type. Marami kasing types of visa. And if you're traveling for leisure, apply for a tourist visa. If you're traveling for business visa, 'di ba? So madali lang naman 'yon. Yun yung dalawang main types eh. Pero some embassies divide it further. For example, Japan. Japan makes a clear distinction between a tourist and a visitor. So iba yung set of requirements if wala kang sponsor, wala kang inviter,
or wala kang bibisitahin dun sa Japan. So, yon tourist ka. Pero iba rin yung set of requirements kapag ka meron kang inviter. Magkaiba yon. Yung isa is tourist visa, tapos yung isa parang visitor visa. So, make sure na tama yung a-applyan nyo. Yung Australia, ganun din. Meron silang tourist stream and meron ding parang visiting family na stream. So, alamin nyo kung meron bang pagkakaiba pagdating sa mga requirements. And kapag nag-fill out kayo ng online form, make sure na tama yung mga sineselect nyo na options. Yung nag-a-apply talaga para sa inyo. Isa pang type ng visa na maaaring ma-encounter nyo in the future is yung transit visa. Kasi merong mga embassies or countries na kung halimbawa na ilang oras ka lang or ilang araw ka lang, tapos meron ka namang connecting flight, nagbibigay sila ng transit visa. UAE, ganun. Meron silang super short na visa. Parang, ilan ba yun? Hindi ko alam. Basta hindi ko alam. Makikita nyo lang sa screen yung tama. Tapos, meron silang 48 hours. Ganun. So, iba-iba. Iba-iba yung mga visa na pwede nyong applyan. So, make sure na tama doon yung pinipili ninyo. Number 4, ambitious and unjustified travel plan. Ito, lagi kong sinasabi, wala namang masamang maging ambitious, kaya lang, medyo risky siya talaga. Lalo na pagdating sa visa application. Just recently, meron nag-message sa amin sa Instagram. Ang concern niya is, na-deny na siya before. Sa Japan. Japan lang to and Japan is yun sa pinakamadaling makuhang visa. So, na-deny na siya before. And magre-reapply siya. And magre-reapply siya for a multiple entry visa. 'Di ba? Mas unlikely na bibigyan ka ng multiple entry visa. So, most of the time, mag-start tayo dun sa single muna. Unless your itinerary calls for a multiple entry visa talaga. Rule of thumb, start small and start low. For most visas, dapat magka-match yung funds na meron ka or yung isasubmit mo, yung bank certificate, bank statement, kung ano man yan, dun sa length of stay or dun sa itinerary mo, dapat match yon. Ang iwasan yung gawin is, magsasubmit kayo ng doc na meron lang kayong 50,000 pesos sa inyong account, tapos mag-a-apply kayo for our 90-day stay sa Korea. Parang, it doesn't make sense, 'di ba? Or halimbawa, meron lang kayong 50,000 pesos ulit sa bank account nyo. Tapos yung itinerary na isasubmit nyo is for 2 months. 'Di ba? Kung ikaw yung visa officer, papaniwalaan mo ba yun na kasya ba yung 50,000 sa 2 months sa Europe or sa Korea or kung saang mang bansa? 'Di ba may hirap siyang paniwalaan? So pag inilagay nyo yung sarili nyo dun sa shoes ng mag-a-assess, if sa tingin nyo magre-raise siya ng napakadaming questions, then iwasan nyo yon. So dapat match talaga. Kasi meron ding mga embassies na hindi naman sila basta-basta nagbibigay ng multiple entry visa. So, most Schengen embassies, ganyan. Very strict sila. Although, meron mga embassies na mas lenient, mas considerate, mas mabait. Pero most of the time, yung number of entries na i-grant nila sa'yo ay nakadepende sa itinerary na isasubmit mo. So, ganun yung naging experience namin. Whether French embassy, Italian embassy, Greek embassy, German embassy, ayan. Parang, kung dun sa itinerary mo, hindi ka naman lalabas ng Schengen zone a number of times, then, hindi siya nagko-call for a multiple entry visa. So, hindi ka nila bibigyan ng multiple entry. Kung once ka lang naman lalabas sa Schengen zone, tapos babalik ka rin sa Schengen zone after, then, pwedeng ang bigyan nila sa'yo is double entry visa. Ganon. So, kung ano lang yung hinihingi nung itinerary nyo na isasubmit, yun lang yung i-apply nyo para hindi masyadong nagre-raise ng red flag yung application natin. Yun. May encounter kayo na mga embassies na mas mabait. Like, dati, nag-apply lang naman ako ng single entry sa Japan, binigyan nila ako ng multiple kahit hindi ko ina-ask. So, merong mga ganon. US visa, most of the time, yung standard na B1, B2 visa nila is 10 years and multiple entry yun. So, merong mga ganon. Pero, dun sa mga mas strict, iayo natin yung number of entries and yung type ng visa na ina-apply natin dun sa kailangan talaga ng itinerary natin.
Mistake number 5, being complacent. Naku, ayan. Minsan kasi kapag ilang beses na tayo nagka-visa o kaya feeling natin ang dami nating pera sa bangko o kaya for some reason kahit first time mo and wala ka namang pera pero very confident ka, minsan nakakasama yung sobrang confidence kasi meron tayong mga certain rules or requirements na nai-ignore kapag masyado tayong kampante. Although nakakatulong yung very long na travel history, kung marami na kayong mga bansang napuntahan, marami na kayong tatak sa passport, marami na kayong previous visas, ganyan, hindi naman yun guarantee. Nothing can guarantee na mabibigyan ka ng visa. Ang dami kong narinig, lalo na lately, na nakapag-Schengen na sila, meron silang US visa, nakapag-Korea na sila a number of times, tapos nung nag-apply sila ulit ng Korean visa, na-deny rin sila. Tapos hindi nila ma-explain kung bakit. Bakit na-deny sila kahit na ang ganda naman ng record nila. Isa pang example ng pagiging complacent is pagdating sa Schengen visa. Kasi 'di ba ang Schengen visa, pwede kang mag-apply ng visa na 'yan through any of the embassies na meron sila dito sa atin na part ng Schengen agreement. So 'di ba, pwede kang mag-apply sa French, Italian, German, Spanish embassy, ganyan. Marami, Norwegian embassy, ganyan. Kunyari, kami nakapag-apply na kami sa German Embassy and French Embassy before ng Schengen visa and na-approve kami. Nakapunta na kami Europe, nakabalik na kami, mag-a-apply na kami for the third time. So kami, parang siguro naman madali na, 'di ba? Madali na makakapag-apply ng Schengen visa. Pero pagdating namin sa Italian Embassy, sa VIA, ang strict ng Italian Embassy, which is one thing to take note of. Hindi lahat ng embassies pantay-pantay. May ibang mas strict, may ibang mas considerate, may ibang mas forgiving, pero may iba rin na talagang meticulous. Ganyan. So, yung experience namin sa Italian Embassy, talagang titingnan nila lahat ng requirements. Kasi, kunyari, sa French Embassy and sa German Embassy, merong certain requirements na parang and or lang eh. So, pwedeng mong isubmit lahat. Kunyari, kasi nag-apply kami as self-employed. Pwedeng isubmit yung SEC registration, BIR, business permit. Pwedeng kahit 2 o 3 lang doon, ganun. Pero sa Italian Embassy, lahat talaga, pati articles of incorporation, financial statements, lahat. Kaya yung experience namin sa Italian Embassy, ganyan kakapal yung application namin. Yan, makikita niyo rin sa screen nyo. Pero nung nag-apply naman kami sa French Embassy, sa German Embassy, ganyan lang. Hindi naman ganun kakapal. Pero sa Italian Embassy talaga, nagulat din kami. In fact, nung nag-apply kami for Italian visa noon, kasi nga medyo kumampante na kami na ay hindi naman nila kakailanganin to kasi hindi naman hiningi sa German Embassy and sa French Embassy. Hindi na namin dinala. Tapos hiningi. Kagulo kami. Buti na lang meron kaming digital copy sa email namin. Tapos pinrint namin. So naihabol namin. So yung mga things like that, make sure na hindi porke na meron kang experience na sa Embassy A ay similar yung magiging experience nyo sa Embassy B. Pwedeng iba. So kailangan tingnan nyo yung list of requirements kasi minsan may pagkakaiba-iba pagdating sa Schengen visa. And magtanong-tanong din kayo sa experiences na ibang tao kasi nakakatulong yon. Kasi meron nga mga nuances, yung iba't ibang types ng visa, iba't ibang embassies. Ano pa ba? Isa pang example ng pagiging kampante. For US visa, pag nag-apply ka ng US visa, 'di ba, ang kailangan mo diyan appointment, DS-160 form, payment, ganyan. Tapos, papupuntahin ka na for interview on your appointment date. The thing is, meron silang ipapakita sa'yo na list of requirements. Photo, ITR, lahat ng passports mo, yung current at saka yung old, ang nakalagay dun sa listahan, kailangan dala mo ito pag pumunta ka sa interview. Pero, kapag nakausap ka ng mga ibang nag-apply ng US visa, sasabihin nila, walang tiningnang documents. Wala. Maraming ganun. Yung hindi man lang tiningnan yung mga dala nilang documents. So, anong gagawin mo doon? 'Di ba? Dadalhin mo pa ba yung nasa listahan or hindi na? Siyempre, ang sagot dyan, dadalhin mo pa rin. Kasi hindi porke, hindi tiningnan yung sa kakilala mo or sa blogger na napanood mo or sa ibang members ng forums na nabasa mo. Hindi porke, hindi tiningnan yung kanila. Hindi ibig sabihin nun, hindi rin titingnan yung sayo. Ako, experience ko sa US Embassy, nung interview ko, ang dami kong dala. Kung ano yung nasa listahan, dinala ko lahat. Walang tiningnan sa akin, kahit isa, wala. May tinanong lang sa akin, tapos yun, approve na.
Si Vince, ang hiningi lang sa kanya yung photo. Isa lang yung photo, dala rin niya lahat. Pero, meron akong mga kasama sa pila na tiningnan yung documents nila. ITR nila. May isa na parang tiningnan yung invitation. So, wag tayong kampante. Dapat, kung ano yung nandun sa listahan, kunin natin lahat, dalhin natin lahat ng yon. Kasi hindi mo naman malalaman kung alin yung hingin kapag nandun ka na. Kung hindi hingin, edi okay lang. Meron kang isang extra copy ng mga documents, magagamit mo pa rin yan kapag nag-apply ka ng ibang visa. Kung hingin, at least dala mo, prepared ka. 'Di ba? Hindi mo ikaka-deny yun. So yun, medyo mahaba na to. So, ititigil muna natin dito. I-reveal ko yung number 6 to number 10 na mga mistakes na dapat nyong i-avoid sa next video natin. Huwag nyong i-miss yun. So, anong dapat gawin? Alam nyo na yan, you know the drill. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Click nyo lang yung subscribe button. And while you're at it, isama nyo na rin yung yung bell icon para lagi kayong notified kapag meron tayong bagong uploads. Kasama na yung part 2 ng video na to. And kung sa Facebook kayo nanonood, please, tulungan nyo kami ma-reach yung 1 million followers. Konting kembot na lang yan. And follow nyo lang yung page and like nyo na rin. And share nyo na rin yung video na to kung nanonood kayo sa Facebook. Ano sa tingin nyo yung number 6 to number 10? Sabihin nyo lang sa comment section below. And kung meron kayong mga tanong and gusto nyo i-address ko sa susunod na video, sama nyo lang din dyan. Babasahin natin tapos tingnan ko kung ano yung mga pwede kong sagutin doon. Pwede nyo rin kaming i-follow and i-message sa TikTok, X, formerly Twitter, Instagram, and pwede rin kayong sumali sa The Poor Traveler Support Group on Facebook. Special thanks ulit sa AXA Smart Traveler. So kung kailangan nyo ng travel insurance, kung meron kayong upcoming trip, click nyo lang yung link sa description and sa pinned comment or scan nyo ang QR code na to. So that's all for now. I'm Yosh, and remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it. Bye!